Hello and welcome to #Alagang Jack All Access. Tampok natin ang Jackliner Bus Body Number 88132 sa pamamagitan ni driver Gino Baticulon at Konduktor Marcelo Caraig, biyaheng Lucena LRT Buendia. At sasamahan na kayo sa ating paglalakbay at syempre at samahan natin ng Mission Spotlight, Adventist Mission for Youth and Adults, third trimester ng taong 2025. At samahan niyo ko. Ako po si Joy Ann Montilla will give you the best of the best dito po sa #Alagang Jack All Access Season 2 Episode 132. Tara, let's samahan na kayo. Bago yan, follow ninyo ko sa FB at subscribe sa YouTube. Mga minamahal na leader ng Paaralang Sabado, sa trimestreng ito, itinatampok natin ang Southern Africa Indian Ocean Division na namamahala sa gawain ng Seventh-day Adventist Church sa Angola, Botswana, Malawi, Mozambique, Sao Tome and Principe, Timog Africa, Zambia, Zimbabwe at 70 sa Indian Ocean. Kabilang ang Comoros, Madagascar, Mauritius, Mayotte, Reunion, Rodriguez at Seychelles. Ang rehiyon ay tahanan ng 231 million people, kabilang ang 4.1 million na Adventist. Yon ay isang ratio ng isang Adventista para sa 56 na katao. Apat sa mga proyekto ng 13 Sabat ng trimestreng ito ay nasa Zambia at kinabibilangan ng 2 hospital, isang bagong paaralan at isang bangka para sa misyon. Ang ikalimang proyekto ng isang sentro ng impluwensya ay sa South Africa. Ang 2 proyekto para sa mga bata naglalayong tumulong sa mga bata sa buong Southern Africa Indian Ocean Division sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga Biblia ng mga adventurer sa mga pamilyang nangangailangan at paggawa ng serye ng mga maikling pelikula tungkol sa bunga ng espiritu. Tignan ng sidebar para sa karagdagan impormasyon. Mga natatanging tampok, kung nais mong bigyan ng buhay ang iyong klase sa Paaralang Sabado ngayong trimestreng ito, nag-aalok kami ng mga larawan, video o iba pang materyales upang samahan ang bawat kwento ng misyon. Mas detalyadong impormasyon ang ibinibigay sa sidebar kasama ang bawat kwento. Maaari kang mag-download ng PDF ng mga katotohanan at aktibidad mula sa Southern Africa Indian Ocean Division sa bit.ly/sidebar/side 2025. Sundan kami sa facebook.com/Mission Quarterlies. I-download ang PDF ang version ng Mission Quarterly para sa mga kabataan at matatanda sa bit.ly/Adult Mission at ang Children's Mission Quarterly bit.ly/Children's Mission. Ang mga video ng Mission Spotlight ay makakakuha sa bit.ly/Mission Spotlight. Salamat sa paghihikayat sa iba na maging may kaisipan sa pagmimisyon. Zimbabwe, paghahanap ng tunay na kaligayahan. Dan Roy. Si Dan Roy ay 10 taong gulang nang siya'y uminom. Sa unang pagkakataon, nasa bahay siya ng Bulawayo, Zimbabwe. Ipinagdiriwang ang kanyang tiyuhin ng kanyang ika-35th na kaarawan. At isa sa mga kaibigan na kanyang tiyuhin nang mag-alok kay Dan Roy ng isang lagok ng vodka. Naisip ng bata, hindi ko pa nasusubukan ito. Marahil na may dahilan kung bakit umiinom ang mga tao. Bakit hindi ko subukan?
Naisip niya ay tila nahilos niya pagkatapos. Iniisip niya kung ano ang mangyayari kung umiinom siya ng higit pa. Naisip niya na marahil ay maging mas masaya ang mga tao upang kapag umiinom sila. Gusto niyang maging masaya. Kaya nagpasya siyang alamin kung ano ang mangyayari kung umiinom siya o ng higit pa. Paglipas ng ilang araw, hinahanap ni Denroy ang kanyang 10 taong gulang na kaibigan na nagngangalang Privilege para humingi ng tulong. Hindi ba nag-imbak ng beer ang iyong tatay sa ref nyo? Yan ba ang tanong niya kay Privilege? Mapapansin na ba kung kukuha ka ng ilang bote? Hindi napansin ng tatay ni Privilege na nagsimulang magnakaw ng beer ang dalawang bata at mag-inom ng magkakasama. Naisip ni Denroy na mas maging masaya siya sa tuwing sila ay umiinom. Nang tag-araw na yon, nagsimulang uminom ng marami si Denroy. Sa panahon ng pasukan, silang dalawa ni Privilege na umiinom ng 1 beses lang sa 1 linggo. Ngunit sa bakasyon ng tag-araw, halos araw-araw silang umiinom. Nilihim ni Denroy sa kanyang mga magulang ang kanyang pag-inom. Kapag siya ay nalalasing, tumutuloy na siya sa bahay ni Privilege at umuwi kapag kabawi na siya. Maraming gabi siyang natulog sa bahay ni Privilege. Naisip niya ang sobrang saya niya. Nang tag-araw din yun, nagpasya ang mga magulang ni Denroy na ipadala ang kanilang anak sa paaralang Seventh-day Adventist. Si Denroy ay may pinsan at na mas matanda sa kanya na nag-aaral sa paaralang yun. So naiisip ng kanyang mga magulang na magandang lugar yon para sa kanya upang mag-aral kapag nagsimula na ang pasukan. Ayaw na ayaw ni Denroy sa paaralan. Nagdarasal ng mga guro ang mga bata nagsisimula ang klase bago kumain. Hindi pa siya nakadalo sa panalangin. Nagdarasal ang mga guro ng mga bata sa mga pagsamba sa umaga sa klase ng Biblia. Hindi niya maintindihan kung bakit palaging nagdarasal ang lahat. Masama-sama pa. Pakiramdam niya ay nawalan siya ng kalayaan. Sa pampublikong paaralan, siya at ilang mga bata ay pinayagan pumunta at umalis kung gusto nila. Ngunit ngayon, mahigpit ang babantayan ng mga guro ang lahat ng mga estudyante para siguraduhin nasa klase na. Hindi masaya si Denroy. Gusto niyang uminom. Lumipas na ang mga araw ng linggo at ng mga linggo na hanggat ng mga buwan. At patuloy na naririnig ni Denroy ang paaralan tungkol kay Jesus. Wala siyang alam tungkol kay Jesus nung dumating siya at namangha siya. Ang mga guro at iba pang mga bata ay tinuturing si Jesus ay pinakamatalik nilang kaibigan. Nagtaka si Denroy. Sino si Jesus? Paano ako makapunta sa langit para makasama siya? Lumipas pa ang mga buwan. Sa umagang pagsamba, narinig ni Denroy ang mga guro, ang mga bata na pinupuri si Jesus. Narinig niya silang nagkukwento kung paano pinupuno ni Jesus Christ ang kanilang buhay, nagkagalakan. Sa Biblia, nababasa niya ang mga salita ni Jesus. Ako'y naparito upang magkaroon sila ng buhay at nagkaroon ng sagana. Ako'y ang daan, ang katotohanan ng buhay. Nagpagtanto ni Denroy si Jesus, hindi ang alak, kundi ang mag-aalok ng tunay na daan tungo sa kaligayaan. Ganap na nabago ang kanyang buhay. Tumigil siya sa pag-iinom. Pinutol niya ang pakikipagkaibigan kay Privilege. Imbes na nakipagtambay sa dati niyang mga kaibigan pagkatapos ng klase, iniwasan niya ang mga tukso sa pamamagitan ng pag-uwi agad upang gawin ang mga kanyang takdang araling at tumulong sa gawain sa bahay. Sa paaralan, umusbong ang pagmamahal ng mga guro sa puso.
sa kanyang puso. Nakita niya na tinitiyak ang mga guro na nasa klase niya at ang ibang mga bata dahil mahal nila at gusto nilang matuto ang mga ito. Napuno ng mga kaligayahan ang kanyang mga puso at umapaw ito sa kanyang buhay. Ibinigay niya ang kanyang puso kay Jesus at nabinyagan. Sa ngayon, 16 na si Denroy at tinatamasan niya ang kanyang bagong buhay kay Jesus. Gusto ko mahanap ang kaligayahan sa pamamagitan ng pag-inom. Aniyay, ngunit sa paaralan, nagsimulang sumagi sa isip ko na ang tunay na kaligayahan maaari lamang matagpuan kay Kristo. Nang tanungin kung tunay na masaya na siya, bagyan siyang ngumiti. Papunta na ako roon, sabi niya. Salamat sa inyong 13th Sabbath offering ngayong trimestre na tutulong sa mga bata sa Zimbabwe, ang bansa ni Denroy, na matuto tungkol kay Jesus. Ang bahagi ng handog ay gagamitin upang bigyan ang mga batang nangangailangan ng kanilang sariling Biblia ng adventurer. Ang handog ay gagamitin din upang gumawa ng serye ng maikling video tungkol sa bunga ng Espiritu. Salamat sa pagpaplano ng isang masaganang handog sa September 27. Shoutout muna kay Kuya Sunny Marasigan, Ate Winona Solinapcredo, ang pamilya Karaig, pamilya Batikulon, at sa lahat ng mga inspektor ng Jack Liner. Mabuhay po tayong lahat. God bless! Alagang Jack is getting ready for Harvest 2025.